Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Wala pa mang Disyembre ay may ilan sa ating mga ka-A to Z ang nagpunta na sa Divisoria para mamili ng ilang Christmas decors para mas makapili at makatawad pa raw ng presyo. Pero ang ilang nagtitinda tila nalulungkot dahil kahit lagpas ng isang buwan na lang daw bago ang Pasko ay matumal pa rin ang kanilang benta. Habang ang DTI nag-iwan naman ng paalala sa mga consumer. May balitang A to Z si Ace Cruz. Lagpas isang buwan pa bago magpasko, sinuyod na ni Nanay Lynn ang bentahan ng Christmas decorations sa Divisoria. Tumingin-tingin na, total malapit na naman ang Pasko. So, nakaisip na ako, bibili na ako kasi lalo pag dating ng December, punuan na tao. Hanggang ngayon maluwag pa, maganda nang bumili, di ba? Bukod sa dagsa ng mas maraming consumer gaya niya, habol daw ni Nanay Lynn ang mas abot kayang presyo ng palamuti gaya ng Christmas lights. Pwede pang tumawad, kaya ngayon no, tumatawad ako, 250 raw eh. Wala bang tawad? 180, tapos ako hanggang 150 lang, binigay naman ng 150. Ayon sa ilang nagtitinda nito, kung tutuusin wala pa raw paggalaw sa presyo ng Christmas decorations lalo na't matumal pa ito. Naglalaro lang ang Christmas lights mula 150 hanggang 350 pesos depende pa sa brand at klase nito. Di katulad nakaraang taon, iba yung bentahan ngayon sa nakaraang taon. Pero kung may mga suki ka, doon ka lang lamang. Pero pag wala, sobrang tumal. Ganito rin ang sitwasyon sa mga larong pambata na matumal din ang bentahan kaya't may mabibili pa rin tig 20 pesos kada piraso. Sa kabila niyan, ang nakasanayan nating parol ay tumaas ng 15 pesos ang kada piraso. Pandemic ba yun? Siyempre, tumataas na rin po. Nagdagdag na rin po sila sa mga materyales katulad po ng yung kawayan po, buho, yan. Ngayon, naging 35 na po yan, isang piraso po. Mga iba pang material, yung mga plastic, mga pako, mga alambre. Daan na po yung rugby, pandikit po namin. Dati mura po yan, ngayon mataas na rin po. Inaasahan pa raw itong tataas habang papalapit ng Pasko ng halos dagdag 5 pesos. Kaugnay nito, nagbabalang environment group na ban toxic sa consumer ngayong kaliwat kanan ang pamimili ng Christmas decorations at laruan. Ayon sa grupo, may nakita silang bagong nakanalasong sangkap sa paggawa ng ilang laruang pambata, partikular na sa mga squeaky toys. Lumalabas na napakataas ng tinatawag na short chain fluorinated paraffins. Isang, kumbaga iba't ibang klase ng mga chemicals na ginagamit talaga sa paggawa ng ganitong plastic toys. Particularly, ito yung dahilan kung bakit lumalambot, nagiging pliable, flexible, plasticizer kasi siya. Kung kaya't dapat daw ay maging mapanuri ang mga consumer sa kanilang pamimili. Doon pa lang dapat kasi sa pakete, malalaman na kagad natin, magiging gabay na kagad ng mga consumer natin kung safe ba o hindi yung laruan. It's either mahal man ito or mura, kahit alam natin na kumbaga natitempt tayo na bumili. Doon sa mga bargain type na mga pamilihan. Ang problema lang kasi noon, pagka may problema yung mga produkto na to ay hindi natin, kumbaga, sino yung mananagot o sino may pananagutan kung sakali magkaroon ng problema yung mga produkto. Ang DTI naman, muling binigyan din ng kalagahan ng ilang safety markings sa mga bibiling Christmas lights. Ang PS sticker o yung PS mark ay kapag local yung Christmas lights na bibili mo. Tapos kapag imported naman, kailangan may ICC mark siya. Ang ibig sabihin kapag merong ganyan, na-check na ng DTI ang quality ng product. Pumasa siya sa standards at saka sa quality testing ng DTI. So kahit paano, assured yung mga consumers na safe gamitin yung product, hindi siya substandard quality. Kasabay niyan, nagpaalalang pulisya sa mga maagang mag-Christmas shopping na mag-ingat sa mga pupuntahan lalo't dagsa mga tao ngayon. Very basic. Huwag magdala ng sobrang pera, huwag magsuot ng maraming alahas. At pag namili dito, maging alerto, maging listo para hindi sila maisahan ng mga ilan-ilan na medyo masamang loob. Gaya na lang sa Divisoria, na inasahang masisikip pa sa kalagitnaan ng Disyembre. December 15. Kasi nga, may mga kabayan tayo na nakakuha ng bonus, December 10, 12. So, yun yung kanilang pamimili sa mga pamilya nila. So, doon marami. Kaya't payo ng mga otoridad hanggat maaari ay huwag na munang magsama ng mga bata sa pamimili para iwas sa dagdag alalahanin pa.
Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.